Pinintahan ng lalaki ang buong katawan. Nagpanggap na estatwa, di gumagalaw. Nakatingin siya sa harap, na diamond. Ngunit maraming gwardiya, na nasa paligid, mukhang sa harap ng mga tao. Ay hindi niya makukuha, ang diamond na ito, pero alam naman ng lalaki. Kaya nakahanda siya, isang laruan na kotse. Makikita natin na ang kotse ay lumapit na, at sa CCTV naman. Hindi ito nakikita. Gamit ang remote, nakokontrol ng lalaki ang pagliko ng kotse, papalapit na sa diamond, ngunit hindi inakala na matatabunan ng sapatos. Agad namang hiniinto ng lalaki ang kotse, mabuti at hindi nakita ng bantay. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang kotse, nakapasok sa harap, at nasa ibaba na ng diamond. Walang sabi-sabi, nag-iba ng anyo, at dumaan sa lagayan ng diamond. Nakaakyat na ito, huwag maliitin ang kotse, meron itong crane. Nang makuha ang diamond, di rin nakalimutan ng lalaki na maglagay ng 3D projector sa estatwa, kahit na may bantay na gwardiya. Nakuha pa rin ang diamond na napakamahal. Nakatanggap naman ang pulis ng balita, na may magnanakaw na kukunin ang kwintas. Pero sa mahigpit nila na pagbantay, buong umaga, wala namang nakitang kakaiba. Habang nakikipag-usap, saka nalaman ng kapitan, ang diamond pala, sa kwintas ang habol ng magnanakaw. Kaya agad nagmaneho, papunta sa kabila. Si Xiao Shuai ay aalis na sana, pero nakabangga pa ang isang pulis. Nang marinig ng hepe na may kinausap itong janitor, inutusan niya na bumalik, at tawagin ang janitor, para mahuli ang magnanakaw. Kanina pala inutusan ng hepe ang mga tagalinis na wag muna pumunta, at ang tao na nasa harap ay baka magnanakaw. Saka lamang nakareact ang pulis. Nagpanggap na bingi si Xiao Shuai. Kinuha ng pulis ang baril. Saka tumigil si Xiao Shuai. Sa manhole pa siya tumigil. Hiningi ng pulis ang dokumento niya. Pinaandar naman ni Xiao Shuai, at may lumabas na liquid mula sa sapatos niya. Di inaakala sa likod ng ID. Ito ang label ni Xiao Shuai sa bawat kaso niya. Nang makita ito ng pulis, huli na ang lahat, natunaw na ang manhole, at nakatakas si Xiao Shuai mula sa pulis, at naiwan na lang ang pulis na natulala. Ngunit hindi naman nag-aksaya si Xiao Shuai. May nakita na naman siya na mamahaling espada. Tumalon siya mula sa taas na 600 meters para makuha ang espada na ito. Naghanda siya ng mabuti, ngunit biglang may baryang umikot-ikot. Yun pala may nauna na sa kanya, at ito ay si Xiao Shuai. Sinabihan siya ni Xiao Shuai na wag galawin, dahil may laser pala sa paligid ng espada. Kapag mahawakan ito, agad may darating na gwardiya. Kapag kinuha ang espada, may alarma na paputok. Susuko na sana ang babae. Ginamit ni Xiao Shuai ang barya para patunugin ang alarm. Dumating ang mga gwardiya agad, at pinaligiran sila. Wala nang sinabi ang babae. Agad kinuha ang espada, at iniwan ang lalaki. Nataman naman ang mga gwardiya ng mga laser. Tinapon ng babae ang kanyang label, at saka tumakas. Yun pala siya ay fan ng lalaki. Bitbit ng babae ang espada, pero sa huli ay nahuli pa rin ng pulis. Tumingin sa paligid, biglang dumating si Xiao Shuai, na tumalon sa 600 meters na gusali. Sinipa ang pulis gamit ng lalaki ang high-tech tools, at hinayla ang babae. Pagdating ng pulis, bitbit ni Xiao Shuai ang babae na tumakas. Saka nalaman ni Xiao Shuai, magandang babae pala ang kasama. Ginagaya siya ng babae para maging misteryosong magnanakaw. Kaya naman sa bawat gawa niya, iniiwan ang label ni Xiao Shuai para mapansin siya, pero kailangan niya munang dumaan sa pagsusulit. Ang unang pagsubok ay dapat maaga ang bola, pero sa skills ni Xiao Shuai, hindi nga mahawakan ni Xiao Mei ang bola. Ang unang test ay para malaman ang kanyang pasensya. Pagkatapos ang ilang ensayo, sa huli na aga na ni Xiao Mei ang bola. Ang pangalawang test ay tatalon silang dalawa, ay test ang pagtitiwala. Kahit nalilito si Xiao Mei, tumalon pa rin siya. Matapang si Xiao Shuai. Habang pababa, hindi naman nakalimutan na sa huling segundo ay ilabas ang lubod. Ang kanilang pagsasama hindi lang tumataas, pati damdamin ay umiinit din. At sa isang kilos, biglang natuklasan, si Xiao Mei pala ay tao ng pulis. At ang nakakataka sa kabila nito, si Xiao Mei hindi naman kumilos. Habang nagplaplano sila ng susunod na heist, dapat malaman muna niya kung kaninong panig nga ba si Xiao Mei. Nilagyan niya ng bala ang baril. Gusto niyang makipaglaro sa kanya, pero mahal na siya ni Xiao Mei. Di niya kayang barilin ito. Di naman nagsalita si Xiao Shuai. Pinaputok ang unang baril. Mabuti walang bala. Dahil sa banta niya, agad kinuha ni Xiao Mei ang baril. Yun pala ang ikalawang baril wala rin. Nakumpirma niya na si Xiao Mei ang tauhan ng pulis. Magaling ito bumaril. Sa huli tinulungan pa si Xiao Mei
na itutok ang baril. Inamin na rin ni Xiao Mei na undercover agent. At si Xiao Shuai ay bandit. Ngayong mahal nila ang isa't isa. Isa lang ang matitira. Hindi niya tinutok ang huling baril kay Xiao Shuai, kundi sa sarili, magpitik. Wala pa rin. Yun pala, walang bala ito. Di alam ni Xiao Shuai kung saan. Ba talaga nakapanig si Xiao Mei? Kaya nagpa siya na, dahil ganito ang resulta. Si Xiao Mei na lang, ang nagpa siya na, sumama kay Xiao Shuai. Magkakaisa sila, para makuha ang mga gintong barya. Nagpanggap muna sila bilang Santa Claus para di mapansin. At tinapon ang regalo sa sahig. Naglalaman ito ng laruan na kinatatakutan ng mga bata. Natakot naman sila, parang mga daga na hinahabol. Nanakaw nila ang ginto dahil sa gulo. Nang malaman ng pulis, agad nagpadala ng tao. Nag-focus lang sila sa mga matatanda. At di pinansin ang mga bata. Nagpanggap naman sila bilang mga bata at nakatakas. Biglang nakita ng pulis na kakaiba. Agad hinabol. Pinaputukan naman ni Xiao Shuai ang isang truck. Saka nagka-aksidente. Mabuti at nakahinto ang pulis. Hanggang sa nasira ang brakes. Nasagip pa ang buhay nila. Agad naman siyang humabol kay Xiao Shuai. Kaya si Xiao Mei ang pinagmaneho niya. At siya naman ang bahala sa pamamaril. Di inakala ang hepe at mga tauhan. Ay grabe rin. Ginamit ang mga paa bilang brake. Kumikislap-kislap pa, at nakakailag pa sa bala. Binaril naman ni Xiao Shuai ang kotse. At ginamit ang ramp para makaalis. Bago umalis di nakalimutan na maghulog ng bomba. Sumabog ang helicopter. Nakatakas silang dalawa sa peligro. Pero di inakala na nakalabas pa rin ang mga pulis. Kaya naghiwalay muna sila. Bumalik si Xiao Shuai, at binanggaan ito. Pagkatapos tumalon sa cliff, yun pala nakahanda na ang parachute niya. Di na nagsalita ang hepe. Tumalon na rin siya, at hinagkan si Xiao Shuai. Pagkababa ay naglabanan pa sila. Di inakala na huli pala si Xiao Mei. Habang nakikipaglaban si Xiao Shuai, binaril siya ni Xiao Mei, at namatay si Xiao Shuai. Saka nalaman ng hepe, di pala traidor si Xiao Mei. Undercover pa rin siya, kaya nagpa siya na hayaan na lang siya. Sa huli nag-abroad si Xiao Mei, at nagbukas ng kainan, at ang chef ay si Xiao Shuai. Yun pala ito ay matagal na nilang na plano. Ang layunin ay para mamuhay ng payapa, dala na rin ang mga mamahaling gamit, at mamuhay ng